Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ipinakita mo sa amin ang daang patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, inihabilin mo ang iyong simbahan sa pamumuno ni Pedro. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tinawag mo si Pablo upang mangaral sa mga hintil. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta na Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siya ang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nagkilala sila na makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa Pintuang Maganda templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa idigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katantao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaani sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudiyong kasing gulo ko, at malaki ang aking malasakit sa mga kaugaling ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag niya upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumasangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro
at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y aking iniibig. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlong beses siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy pararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ipinagdiriwang natin yon ang dakilang kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. At sa bihilya na misang ito, nakatutuwang balikan kung paanong merong parehas sa buhay ng dalawang apostol. Parehas silang kinaawaan, kinabagan, kinalinga, inago ng Panginoon. Kung ating babalikan ang kwento ng kanilang buhay, parehas silang binago ang pangalan. Si Simon ay tinawag na ni Jesus na Pedro at si Saulo ay tinawag na niyang Pedro. Parehas na nabinigyan ng bagong pangalan, tanda ng bagong bisyon, bagong buhay at bagong pakikiisa kay Jesus. Si Pedro sa kanyang misyon ang siyang nanguna sa mga alagad at
naging tagapagpahayag ng mabuting balita ni Jesus sa bayan ng Israel, sa Jerusalem, sa mga kapwa niya Hudyo. Ito namang si San Pablo ay naging apostol sa mga hentil, kung saan ipinahayag niya at ipinakilala si Jesus sa mga nooy hindi nakikilala ang Panginoon. Ang dalawa mula sa tagpo ng habag ay nag-alay at nagbigay ng buong-buong buhay. Tulad nila, tayo din kinahabagan, tayo din kinaawaan, at tayo rin binigyan ng bagong pangalan sa bisa ng ating binyag. Tayong lahat ay tinatawag na Kristiyano. Tayong lahat ay tinatawag ng kanyang mga alagad, mga ampung anak ng Diyos. Pero ang tanong, tulad din ng tanong kay Pedro sa ating ebanghelyo, iniibig ba natin ng lubusan si Jesus? Sa tagpo ng ating ebanghelyo, mababanaagan natin na 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Kung babalikan natin ang teksto sa Griego, mayroong 2 salita sa pag-ibig na ginamit. Yung unang 2, ang ginamit na salita ay philios, Petros phileisme. Yung pagmamahal na ito ay isang antas na tila baga pagmamahal na pang isang pamilya. Pagmamahal na I love you, I like you, I want to follow you. Pero parang may kulang pa. Kaya nga doon sa ikatlong tanong, ang ginamit sa Griegong salita ay agape. Petros agapisme. Ito yung antas ng pagmamahal na buong-buo, na handang ialay ang lahat, na walang reservation. At ito yung tinanong ni Jesus kay Pedro, Peter, do you love me more than this? Pedro, iniibig mo ba ako ng lubusan? Kaya mo bang ibigay ang lahat-lahat para sa akin sa ngalan ng pag-ibig at pagsunod? At alam naman natin na kung ano ang nangyari sa buhay ni Pedro, na kung saan hanggang sa punto ng kamatayan, ibinigay niya ng buong-buo ang kanyang sarili. At mababanaagan natin ang uri ng pagmamahal na ito mismo kay Jesus, ng kanyang inialay ang kanyang buhay sa ngalan ng pag-ibig sa bayang nagkawatak-watak dahil sa kasalanan upang mabuklod at maibalik sa Ama. Ginawa ito ni Jesus sa ngalan ng pagsunod sa Ama. Kaya naman ito rin ang tanong sa atin ngayon. Tayo ba ay handang magbigay ng lubos? Tayo ba ay handang ibigay ang pag-ibig na ito ng wagas, ng walang reservation, na walang pagkukubli? Batid naman natin na sa panahon natin ngayon, tila baga ang daming maaaring maging kaibig-ibig sa ating mga paningin. Tulad ng kapangyarihan, pera, posisyon, o ano pang mga bagay na makamundo, na kaya nga minsan, ito rin mga tila kaibig-ibig ang nagdadala sa atin papalayo sa Diyos. Ngunit sa kapistahang ito, ng haligi ng pananampalatayang si Pedro at si Pablo, tayo muling inaanyaya, tinatanong ni Jesus, gaano mo ba ako kamahal? Ikaw bilang Kristiyano na pinangalan na sa akin kay Kristo, gaano mo ba iniibig ang Diyos? Handa ka bang ibigay ang lahat sa Kanya? Handa ka bang talikuran ang mga makasalanang gawain? Handa ka bang sumunod ng lubusan sa Kanya? At tulad ni Pablo at ni Pedro, maging tagapagpatotoo at tagapagpahayag ng pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Tinatanong ka rin ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ang tanong, handa ka bang sagutin ito ng oo ng buong puso? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kararaonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli at namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama nang may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Kaya naman sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, maging bato ka nawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ng mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitna ng silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo,
para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo, kapwa matapat, sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinitipon ng anak mo, pinalaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mo. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang pagtalastas po lamang mga kapanalig, amin po kayong inaanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-Centered Liturgical Celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-sama po tayong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass
dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa o pagiging mass sponsor o love offering, maaari po kayong tumawag sa ating religious department na may mga numerong 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Naje. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang mga pagbabasbas. Itinangi kayo ng Panginoon sa loob ng kanyang simbahang itinatag niya sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Pagkalooban nawa kayo ng pananampalatayang hindi magmamaliw. Amen. Pinagkalooban kayo ng kaalaman sa pananampalataya sa pamagitan ng pagsisikap at pangaral ni San Pablo. Humayo nawa kayo sa kanyang halimbawa ng inspirasyon para akayin ang inyong kapwa kay Kristo sa pamagitan ng inyong pamumuhay. Amen. Naway ang mga susi ni Pedro at ang mga salita ni Pablo, ang kanilang pagbibigay saksi at mga panalangin ay mag-akay sa inyo sa kagalakan ng tahanang natamo ni Pedro sa pamagitan ng kanyang krus at ni Pablo sa pamagitan ng espada. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isip ang pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,